Maraming magulo ang isip. There's a lot of troubles, worries, fears, negative emotions. Magulo ang buhay. Hindi yun nakakapagtaka? John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sinasabi ni Jesus, magulo ang mundo, maraming trouble, yes. But you can have peace in spite of that. You can have peace in me. You cannot have peace in the world. Kung aasa ka sa mundo, sa style ng mundo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kasi puro talaga gulo. Pero ang kapayapaan sa niya available in me, in my way, in my world, in my teachings. So yes, there's trouble, a lot of it, but there's Jesus. And there's the way of Jesus, and in that way there is peace. Philippians 4:8. Finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So here it is very clear that God gives us choice of what to think of. And Philippians say, choose to think of what is positive, what is lovely, what is nice. Proverbs 23:33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Pag pinabayaan mo ang isip mo na maglagalag, maglibot-libot, magpunta-punta dito, kung saan kanya dadalin, maguguluhan ka. Huwag daw payagan na paglaruan ka ng iyong guni-guni. Because there's a lot of mental tricks and illusions. Matthew 6:34, the Lord says, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. So Jesus talks about worry, and worry is thought. Worry is a way of thinking. Kaya may mga taong mahilig mag-alala at merong hindi because of the way you think. Thought is worry. Pag hindi pinili kung ano ang iisipin. Psalm 32:1-5. Our God, you bless everyone whose sins you forgive and wipe away. You bless them by saying, you told me your sins without trying to hide them, and now I forgive you. Before I confess my sins, my bones felt limp, and I groaned all day long. Night and day your hand weighed heavily on me, and my strength was gone as in the summer heat. So, I confessed my sins and told them all to you, and I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took away my guilt. At ito, isa sa mga pinakamalalaking mental load, intellectual load, emotional and spiritual load ng tao, lalo't siya ay makadiyos o religyoso, guilt. Kasi kahit ano naman talagang gawin mo, kinukapos ka, kinukulang, laging kulang ang kabanalan, laging nakakagawa ng mali, laging guilt. Mabigat na dala yan. At binigyan na ng Panginoon ng solusyon. Sabi sa Psalm, pinagpapalan ng Diyos ang lahat ng taong nagtatapat, humihingi ng tawad ng mga kanyang kasalanan. Sabi niya, bago ko pinagtapat ang mga kasalanan ko, ang mga buto ko masakit, nanlalambot ako, dumadaing ako maghapon, gabi't araw, pasan ko ang napakabigat na dalahin, at ang aking lakas ay parang unti-unting sinisip-sip sa akin ang init ng tagaraw. Nangihina ako. Kaya ipinagtapat ko aking mga kasalanan, wala akong inilihim, wala akong iniwan. Sinabi ko lahat, at humingi akong tawad, at pinatawad niyo ako at tinanggal niyo ang aking guilt. Di ba napakasarap nung matanggal ang guilt? Ngayon, kung aasahan mo matanggal ang guilt dahil sinless ka, hindi na mangyayari yun kasi wala naman talagang sinless. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan through Jesus that there will be forgiveness in the name of Jesus, and your guilt is taken away, not because you're perfect, but because of your faith in Jesus who made a perfect sacrifice for your sins and for mine. So ang mga load natin, guilt, forgiveness, and peace, they are all thoughts.
When you feel guilty, it's a thought. When you feel forgiven, it's a thought. When you have peace, it's a thought. Confess so that you will receive the peace. Romans 8:1-2, if you belong to Jesus Christ, you won't be punished. The Holy Spirit will give you life that comes from Christ Jesus and will set you free from sin and death. Isa pa yan, nasa takot ng tao, punishment for sin. And because we all sin, then we are afraid to be punished. Pero sabi sa Romans 8:1-2, if you belong to Christ, you won't be punished, so you don't have to be afraid of punishment anymore. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng buhay sa pamamagitan ni Jesus, and you are free from sin and death. Now, freedom from sin doesn't mean freedom to not do sin. Because no matter what you do, people will come short of the glory of God, and we do sin. Kaya nga binigyan tayo ng way to confess. Freedom from sin does not mean sinlessness. It means freedom from the punishment of sin because of God's grace. Freedom from spiritual death because of God's gift of life. Freedom from guilt because when you are forgiven, you don't need to feel guilty anymore. Yun ang freedom. Akala kasi ng iba, yung freedom from sin dahil nakikristo ka na, may kapangyarihan ka na, hindi ka na magkakasala kahit kailan, perfect ka na. Tapos araw-araw, alam naman nilang hindi nangyayari yon. Kaya laging guilty, laging insufficient ang pagpapala na tinatanggap nila dahil yun lang ang kaya nilang tanggapin, humihirap lalo ang pag-iisip. But in Christ, there is freedom. And freedom is thought. The punishment of thought, or the thought of punishment, is torture. Kaya lagi nag-iisip ng end of the world, ng hell, ng punishment. Torture yun. Kaya maraming religious people nagkakaroon ng depression kasi lagi na-torture ng guilt. Hindi na-appreciate the free gift of God through Jesus, which is forgiveness and peace that comes in knowing that you are forgiven. Peace with yourself, accepting that yes, you try to be good, you try to be better, but no matter how you try, while you are living in this human body, you cannot be perfect. There will be moments of failure. And that's where God wants you to confess, to come to Him and be restored. Para hindi mo dala-dala yung guilt, hindi mo dala-dala yung needless high expectation of yourself all the time. And when we realize God's great gift of kindness, that's only when we can be free and have peace. Kaya sabi sa Romans 6:14, don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Huwag laging nagkasala ka, masama tayo. Hindi laging yun dapat mong isipin. Sabi ko na hindi yun dapat na maghari sa inyong isip. Ang dapat nananaig sa inyong isip ay, mahal kayo ng Diyos, alam ng Diyos, God remembers that you are dust, God forgives, God restores. You are ruled by God's kindness, but not by the harshness of the law. At pagka yun umiral sa isip ng tao, maraming load ng brain niya ang mawawala, gagaan, giginhawa, ang pakiramdam, gagaan ang buhay. Thought of sin is master. Thought of life in Jesus is liberator. So ano ang laging laman ng ating isip? Freedom in Jesus or bondage to the law because we are used to that idea that we will be punished, that we should be guilty, therefore, baliwala ang kamatayan ni Jesus pag gano'n na naghari sa ating buhay. Lahat ng mga verses na yan, ating binanggit, isa lang ang sinasabi, nagdurusa ka kasi iniisip mo ang mga nakakapagdusang bagay. Lumaya-laya ka, lumuluwag ang loob mo, kung ang pag-iisipan mo ay yung kalayaan, kaluwagan, kabaitan ng Panginoon. So, what could be bothering us? Ano ang tumatanggal ng ating peace of mind? Gumugulo, lumiligalig. Bakit nakakaligalig ang pag-iisip? Bakit pag nag-iisip ka, tumataas ang iyong presyon? Nawawalan ka ng ganang kumain? Sumisikip ang lalamunan mong lumulo ng pagkain?
Hindi ka makatulog. Ba't iniisip mo lang yon? Nasa loob lang yan ng utak mo, tapos naapektuhan na yung buong katawan. Bakit? Because thoughts become emotions. And emotions become blood chemistry. Patunayan na yan ng siyensya. Pag stressed ka, tumataas ang blood sugar mo kahit wala kang kaining sugar. Pag nagagalit ka, tumataas ang blood pressure mo kahit walang physical reason. Pag inisip, nagiging emosyon. Ang emosyon, nagiging blood chemistry. Toxic thoughts show up as disease. Kaya pag sinusuri ang maraming tao may mga kung ano ng sakit, lalo yung hindi makita sa lab test, yung sakit, kung bakit may sakit, kadalasan spiritual yun, emosyonal. Hindi masukat sa laboratory. Pero meron ding nasusukat. Kasi ang tunay na pinanggagalingan ng sakit ng katawan natin ay ang ating isip. Negative thoughts trapped in the mind cause problems like high blood pressure, digestive troubles. Bakit pagkakanta ka sa entablado at hindi ka sanay, o magte-testimony ka, o may sasabihin ka, o tutula ka, may gagawin ka, bakit naninigas yung sikmura mo? Bakit hindi ka makakain? O kaya nag-LBM? Anong kinalaman nun? Ninenervyos ka kasi, apektado ang iyong sikmura. Minsan naisip mo pa lang, naku, pagtatalumpatiin ako, pagsasalitain ako before a crowd of 100, naninigas agad yung sikmura mo kung hindi ka sanay. Pero yun namang sanay, sabing 1,000 ang audience mo, ay okay, wala man lang nangyayari sa sikmura niya. Anong pinagkaiba ng sikmura niya at sikmura ng isang sumasakit na sikmura? Wala. Ang pagkakaiba na sa utak nila. Yung isa ninervyos, yung isa hindi ninervyos. Kaya yung ninervyos nanigas ang tiyan. Pag nararamdaman ng damdamin, nanggaling sa isip, bubukol sa katawan. Kaya imagine nyo mga kapatid, ang mga sakit ng mga taong mahilig magkimkim ng sama ng loob. Sa pangalan pa lang, sama ng loob, can you imagine? Nasa loob yung sama. Siyempre, lalabas yun. Kaya kung minsan, stress na stress ka, nagkakaroon ng mga pimple. Yung talagang stress na stress ka, yung balat mo, halatang halata. May kinalaman. Minsan naman, makikita mo isang tao, glowing, in love ka, no? Kasi nakikita mo rin sa mukha. Minsan, ang saya-saya niya, biglang nakita niya yung boyfriend niya na may kaakbay na iba sa escalator. Ang mukha, biglang na iba. Yung thought sa loob ng utak niya, naging facial expression. Totoo yun. Mind over the body. Kaya pag iniisip mo, may epekto sa iyong katawan. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Of course, the heart here means the mind. Mapandaya, mapanlinlang, at mahilig magpagulo sa iyong espiritu ang iyong brain. Kaya dapat controlled ng spirit mo ang iyong brain. Proverbs 23:33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. So be watchful. Huwag paniwalaan ang lahat ng naiisip. Kasi malikot ang ating guni-guni. Lalo yung mga selosa. May nakita palang kaprasong papel yan sa bulsa ng kanyang mahal sa buhay. Nabuo na ang buong kwento kung saan nag-date, saan kinain. Kasi imaginative ang mga mapagselos eh. At yun, ini-imagine mo pa lang, nagiinit na yung tenga mo, sumisikip na yung dibdib mo, bumibilis na yung pitig ng yung puso. Nai-imagine mo pa lang yun, hindi mo pa nakikita ang totoo. Can you imagine the power of thoughts? What you think of, you see. You imagine, you dream of. Kaya yung, Pastor, napanaginipan ko po, papakasalan daw ako ng ganong lalaki. Totoo po kaya yon? Lagi mo ba siyang iniisip? Opo. Lagi mo bang iniisip na gusto mong pakasal sa sayo? Opo. Kaya mo napagrinipan, hindi ka kinakausap ng Diyos. Yung napapanaginipan mo, extension lang ng iniisip mo habang gising ka. Sobra mong iniisip, nung tulog ka, nag-extend pa. At dahil tulog ka, wala kang complete control of your mind, yung mga desire mo, yung mga subconscious desires mo dyan, lumalabas sa yung dream. Hindi ka kinausap ng Diyos, anak, maligo ka bago matulog. Tanggalin mo yung mga init ng iyong katawan at mga guni-guni para hindi mo mapanaginipan. Be suspicious of dreaming something that
during your waking moments, you really like. Dahil yung utak mo, dinadaya ka niya. And thoughts could be lifestyle. Pag nag-iisip kang magdamot dito, magdamot doon, magiging ang lifestyle mo maramot. Thoughts could be actions, habits, behavior, even character. Kaya, kung paano ka mag-isip, magiging gano'n ang iyong lifestyle. Negative thinker ka, magiging negative ang buhay mo. Mark 7:20-23. Then Jesus said, what comes from your heart is what makes you unclean. All these come from your heart, and they are what make you unfit to worship God. Again, the heart means the mind. Hindi naman nag-iisip yung heart. Alam natin, muscle lang yan and tissues. So mind yun. Lahat yan nagmumula sa iyong isip. Ang iyong ugali, ang iyong asal, ang iyong mga habits, nasa isip. Kung gusto mong mapalitan ng ugali, mapalitan ng asal, mapalitan ng lifestyle, palitan ang mga mumunting pinag-iisip-isip na pag binubuo na ito, nagiging ikaw. Pag-ingatan ang isip because thoughts can vex, can trouble, can stress you. Sa bangka na sinasakyan ni Jesus at ng kanyang mga alagad, may bagyo. There were two types of people. Type 1, yung mga disciples, nagwo-worry sila. Type 2, si Jesus mag-isa yung member, tulog. Parehong bangka, parehong klima, magkaibang attitude, magkaibang type of thinking, magkaibang mood. Kaya pinipili natin, ano kaya ang iisipin ko? Anong mood ang gusto kong puntahan? Ito yun ang thought na iisipin ko para mapunta ako doon. Daniel 7:15, I, Daniel, was troubled in spirit, and the visions that passed through my mind disturbed me. It's very disturbing. Kung minsan nanonood ka sa internet o sa TV, nakalagay the following visuals can be disturbing. Meron sa yung warning. Tapos papanoorin mo pa, tapos mamaya na-disturb ka. Kung ayaw mo ma-disturb, huwag ka manood. Ayaw mong matakot, huwag ka manood ng horror. Ayaw mong malungkot, huwag ka manood ng drama. Kasi pag pumasok sa utak mo, maapektuhan ka na. We control. We watch what we allow to enter our minds. Thoughts, meanwhile, also can soothe, calm, and relax you. Psalm 119:52, I remember, Lord, your ancient laws, and I find comfort in them. Ang dami yatang laws na ancient. May laws na nakaka-disturb, nakaka-guilty. May law na nakakapagpalaya, nagbibigay ng kapayapaan. So, alin doon ang pipiliin mo? Depende sa pipiliin mo ang magiging effect sa buhay mo. Pwede kang ma-disturb. Tulad ni Daniel, disturbing visions, o tulad ng umaawit ng Psalm 119, ang pinokos niya ay nakaka-relax, nakakapagpasaya, pareho rin namang galing sa Diyos. So, alin ang gusto mong magpiliin? Yung nakakapagod o yung nakakapagpahinga? Nakaka-guilty o nakakapagwala ng guilt? It's your choice. Kami mga believers na very conservative, meron namang liberal, merong masyadong metikuloso, meron namang todo pasa, believer of the same God, reading the same Bible. Pero depende kung alin ang mga pinipili nating laging titigan, laging bumabad tayo doon. Kasi kung gusto mong maging masungit, may makukuha kang verse to support you. Gusto mong maging mapagbigay at mabait, may makukuha ka ring verse. Gusto mong maging mapagpatawad, ang daming verses na nagtuturo sa'yo. Gusto mong magparusa, meron din. So, nasa sa'yo na yan. Kung sa katititig, because the Lord gives us all the options. Pero ang sinasabi, magpakatalino ka, piliin mo kung ano ang gusto mong puntahan. Para dito pa lang, mapili mo kung aling daan ang gusto mong daanan para makapunta ka sa pupuntahan mo. Gusto mong maging masungit, gusto mong maging magagalitin, gusto mong maging judgmental, may daan patungo dyan. Pero yung ba talaga ang gusto mo? O gusto mo mapagpahinga, pagpatawad, relax lang, may daan din doon. Kung yun ang gusto mo, dito ka dumaan. Psalm 27:4, One thing I ask from the Lord, this only do I seek,
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord. Nakita nyo? You can go to the house of the Lord and face critics, face judges. You can go to the house of the Lord, you can go to the fellowship and be with people who are always forever judging others, complaining, punishing those who commit sin. But you can also go there to choose to just look at the beauty of the Lord. Pwede kang umattend ng church, mag-worship, ang hahanapin mo lang yung kagandahan ng Panginoon. Pero pag hinanap mo yung kapintasan ng mga kapatiran, irereklamo ugali ng ganito, ugali ni ganon, makikita mo rin yun eh. So iba-iba kayo ng tiningnan, iba-ibang effect sa inyo, yun ang magiging lifestyle mo. Pinipili, napipili. Kailangan lang, conscious tayo na pwede palang piliin yun. Pupunta ka pa lang sa church, mo, I will gaze at the beauty of the Lord. Hahanapin ko yung maganda, yung mabuti, yung nakakapagpasaya, nakakapagpagaan ng pakiramdam. Sigurado pag uwi mo, ganun yun, para ka naglalakad sa ulap. Pero sila mong, hahanap ako ng mapipintasan dito. Lalo yung mga worker dyan, yung mga Sunday school teacher dyan na boring, yung mga masusungit na mga asheret, yung mga ganito, yung mga pastor na nakakaantok. Pag yun ang hinanap mo, makikita mo rin eh. So, saan ka tumititig? It's your choice. As you think, you become. Kung anong iniisip mo, magiging ganun ka. You become, you are, your thoughts. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung paano siya mag-isip, magiging ganun siya. So change your life by changing your thoughts. Walang nabago na hindi mo na binago sa loob ng isip. Pero pag nagbago na sa isip, susunod na ang lahat. Hindi mo na mapipigil ang pagbabago sa labas pag nagbago na sa loob. Pero walang pagbabago sa labas na magaganap hanggat hindi pinagpapasyahan ang pagbabago sa loob. Romans 12:2, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. At isinunod ng 1 Corinthians 14:20, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, be babies, but in your thinking, be adults. Maging parang bata lang kayo sa masama. Hindi nyo pa kaya, mahina pa kayo. Pero sa mga tama, dapat mature na kayo. Kaya nyo na dapat ang mabuti at ang tama. So think your way into mental, emotional, and physical rest. Relaxation, peace, and serenity. Bakit sa isang pamilya, merong taong relax na relax? May mga tatay, wala nang kakainin yung pamilya bukas, relax pa. Tapos yung nanay, talagang ngarag na para magkapera. Next week, pare-pareho pa rin silang buhay, pero yung nanay ang pumangit. Yung sobrang relax na tatay, mukhang bata pa rin. Mag-iisip ka tuloy, mas mabuti pa kaya na ganyan na lang, todo pasa, relax lang, nagugunaw na ang mundo, nabibiyak ang lupa, kumikidlat, kumukulog, tulog. Tapos ako dito, konting naglalakad lang na butiki, naliligalig, sobrang nagwo-worry, sobrang nagpaplano, tapos eto ako ngayon, ako miserable, ako pa tong nagger, ako pang masama in the end. Kasi may extreme merong sobrang mag-isip, nagjo-Diyos-Diyosa na, siya na nagpapaandar ng lahat, ikaw ito gagawin mo, ikaw ito gagawin mo, itong nagiging Diyos. Mahirap magpaka-Diyos kakapagod yan. Kaya dapat, marunong ka rin bumitaw na, o sige, malinisin niyo na lang yung bahay, bahala na kayo kung paano. Hindi yung ganito, ang size ng gagamitin mong walis, o mali ang ginagamit mong dasal, mali ang hawak mo ng pandakot, hindi ganyan ang pagkukusot, yung lahat na, sige, suot, ikaw magiging miserable dyan. Sabi kaya, ganyan ka mag-isip, mababagabag ka. Observe people around you and see kung sino yung mas nahimik. But in fairness, yung mga member ng family natin na pabanjing-banjing, pa-relax-relax, nagagawa lang nila naman yun kasi may mga member na responsible Kaya nakakapag-relax na yan. Alam nyo, makakagawa din ng paraan ng asawa ko, pag-relax na lang ako. Kaya kung minsan, hindi mo alam kung mabuti rin yung lagi kang reliable.
Kasi pag sobra kang responsible, yung mga iba naman sobrang irresponsible, kasi alam, hindi mo na matitiis. Alam mo sa pamilya mga marami, yung hindi makatiis, yung responsible, pagod. May sakit ang nanay natin. May lakad ako eh. May gagawin pa ako eh. May inaasikaso pa ako. Hindi naman yan matitiis ni ate. Si ate na naman yung martir. Next time na naman, si ate yung martir. Nakasanayan na ng lahat. Kaya tinitiis na nila yung nanay, knowing na may mag-aalaga naman. Mali yun ha. Nababalagoong yung responsible. Lagi na lang siya ang taya, lagi siya ang gagastos ko, laging hindi siya makunat. Di ba? Dapat lahat nagtutulong-tulong. Para yung responsible, huwag nang mag-overthink and mag-overworry. Dahil mahirap yon. Pero dapat, ang ating pag-iisip, yung positive. Yung nakaasa sa Diyos. Bagamat ginagawa practically what can be done, but we leave the results up to God. 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take every thought to make it obedient to Christ. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Lahat daw ng isipin nalilipad-lipad, susunod kay Satan, susunod sa kapitbahay, susunod kung kani-kanino, hinuhuli-huli at inilalagay sa ilalim ni Jesus. Ano mang isipin, nag-aalala na ako, magagalit na ako, nagkakaroon nga ako ng sama ng loob, nagagawa ko ng negative thinking. Lahat daw ng ito hinuhuli, ipinapasakop kay Jesus para maiba, para maging positive, para maging restful. So choose what you think of. Choose what you dwell on. You have the power to choose. And Hebrews 3:1 directs us, fix your thoughts on Jesus. Not on other things, not on other people, on Jesus, on Jesusness, on what brings peace, what promotes love, and what promotes rest. Yun dapat ang gawin. May iniisip ka, may sinabi siyang ganon, susugurin ko siya, aawayin ko siya, but does it promote peace? Bring every thought captive to Jesus. May gumawa ng mali, gagantihan ko nga, pero will it bring joy? Will it glorify the Lord? This why wag na lang. I will bring this plan, this thought, captive under the name of Jesus. Kasi lahat ng iniisip natin, nagliliparan kung saan pupunta. Dapat daw hulihin mo yan at ipabihag mo kay Jesus para si Jesus ang masunod. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Pag nadisiplina yung isip, susunod ang katawan, susunod ang lifestyle. Pag sabog yung lifestyle, pag sabog yung katawan, nagsimula yun sa sabog na isip. Kaya isip pa lang, thought pa lang, maliit pa lang, gatuldok na ideya pa lang, sinusuri at kinokontrol na. Kasi pag hindi, lalaki ito. So wala na ba tayong iisipin? Ipapasa Diyos na lang lahat. No, may isipin tayo kasi binigyan tayo ng Diyos ng isip. But think only of what you can change. What you can modify. What you can improve. Think only when thinking about it can and will help improve it. Pero kung wala ka namang magagawa tungkol doon, ba't ka mag-iisip? Like, Pastor, end of the world na po ba next week? Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw ko po. Mapipigil mo ba? Hindi po. Di wag mo nang isipin. Gusto mo na ba? Gusto ko na nga po today. Ma-advance mo ba yun? Hindi po. Di wag mo na rin isipin. Huwag mong isipin yung hindi mo kayang palitan. Yung hindi mo kayang palitan, tanggapin mo. Para tahimik ang buhay. Pastor, 30 taon ko na pong binabago ang asawa ko. Hindi po siya magbago. 30 taon na pala di ikaw na lang magbago. Tanggapin mo na lang para tahimik kayo. Bakit mo binabago yun? Hindi pwedeng baguhin. Nakakapagod yun. Tanggapin mo na lang. Sabi sa Bible, can something crooked be straightened up? Can a leopard change its spots? The obvious answers are always no. Maraming tao pagod because they change what cannot be changed. Do not overthink. Do not worry. Do what you can, and after doing what you have already done and what you could, leave the rest up to God. Do not plant a seed, then dig it to see if it's growing. Do the planting and let God
make it grow. Yung pag-worry, useless yan eh. Bakit hindi po kayo makatulog? Kasi yung anak ko nasa barko naglalayag. Pag po ba napuyat kayo, tatahimik ang mga alon? Hindi. Hindi pala, di ba tulog na lang kayo? Wala na maitutulong yung puyat nyo. Ba't ka nag-aalala? Ngayon, bakit hindi makatulog? Kasi yung anak ko nasa Cebu Baka may problema siya doon. May kamag-anak ba kayo sa Cebu? Meron. O, hindi tawagan nyo, papuntahan nyo yung anak nyo. Yan, pwede nyo isipin kasi may magagawa kayo. Pero yung wala kayong magagawa, ba't nyo isipin? Nakakapagod yun. Naku, alas 3 na ng umaga, wala pa yung anak ko. Alam nyo ako nasaan? Hindi. Yung pala naman hindi nyo alam. Hindi matulog na kayo. Kasi hindi nyo naman alam kung alam nyo talaga, puntahan nyo. May magagawa pala kayo. Dapat pinipili natin kung ano iniisip. Kung ano yung pinoproblematize. Meron ako isang kamag-anak, meron siyang stage 4 cancer. Tinaningan na. Nagwo-worry ka. Pagandahin mo lang yung buhay niya. Bigyan mo ng comfort, bigyan mo ng tulong, kung ano man. Ipanalangin mo rin, pero para lagi mong isipin may power ka ba to change it? Piliin ang poproblemahin. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Every day has enough trouble of its own. In other words, minimize your problems. Yung pinoproblematize, paliitin. Yun lang kaya. Yung maliit lang. Yung today, yung tomorrow, wag. Bukas mo na harapin yun. Cross the bridge when you get there. At isa pang napatunayan ng maraming nananalangin at natutunang manahimik. Pag may malaking problema, tapos walang malinaw na solusyon, walang malinaw na steps to take, relax, rest, and don't do anything. Wala po akong gagawin? Di ba sabi mo nga, hindi mo alam kung anong gagawin? Opo. Ba't may gagawin kayo? Hindi mo pala alam. Di manahimik ka. Because most of the time, and this is proven already, the problem solves itself. Huwag natin kalimutan na may Diyos. May law of nature. Ang Russia, umaandar ng wala ka doon para siya paandarin. So kahit yung problem na yan, aandar yan kahit hindi ka sumali. Sumali ka lang kung clear na sa'yo what to do and how to do it. But if not clear, magkakamali ka lang kung ano-anong gagawin mo I've always proven it time and again. In many people's lives, when you don't know what to do, don't do a thing. Let God move. Be still and know that I am God. At kung meron kang gustong gawin, pero alam mo na napakalaki ng disadvantage. Halimbawa, ang tagal-tagal na hindi ka binabayaran ng hipag mo sa utang. Pero alam mo, may pambayad naman siya ngayon. Pero alam mo na pag siningil mo, magkahalo ang balat sa tinalupan. Magkakagalit kayo, mag-aaway-away ang mga magkakapatid. Gugulo. So alam mo ang dapat gawin, maningil ka, pero alam mo napakapangit ang magiging result. Huwag mo na lang munang gawin, manahimik ka at hintayin mong Diyos ang gumawa ng paraan na masosolve yan na minus the negative baggage if you did it your way. Pag gumawa ka ng isang step na alam mo ang laki ng disadvantage, huwag mo na lang munang gawin. There should be a better way to do it. For everything there is season and a time for every matter under heaven. There's a time to work, to do something, and there's a time to just wait. So when unsure of what to do, or when you are sure of the terrible negative effects of what you want to do, don't do a thing. That's when not doing something actually is doing a great thing. So do not think and overthink about what cannot be changed. Do not overthink about what could only be accepted, at least for the moment. Hindi naman kung mo inaccept mo ngayon, forever na Nag-iiba ang takbo ng mga planeta, nag-iiba ang takbo ng mundo, maaring maiba ang mga timpla niyan to your favor. But to do something that will directly do great disfavor to you, why do it? And do not overthink of what only makes you worry or afraid. Disiplina kailangan talaga, kaya nga disiplina ang title natin. Kasi pag magulang ka talaga, 99% warrior ka.
Nag-worry ka kung ano namang ini-imagine mo. Nawa-worry ka na may sumaksak sa anak mo, nahulog siya sa dam at nalunod siya doon, nilulun siya ng dinosaur, sinaksak siya ng mga kasalubong niya, may sumabog na bomba. Yun naman pala nagme-merienda lang. 99% of the time, it's like that. No? James 4:8, come near to God and He will come near to you. Clean up your lives. Purify your hearts. And to purify your hearts doesn't only mean live in holiness. Take away the toxins. Detox your heart. Detox your brain. Remove all those negative thoughts that affect your health, that make you worry, that make you afraid. Choose thoughts that give you peace. Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So may iniisip ka, tanongin mo sarili mo, worthwhile ba itong iniisip ko? Worthy of praise ba ito? Pure ba ito? Holy? Nakakapagpagaan? Mabuti? Kung hindi, stop thinking. Sayang ang energy ng brain mo. Magiging negative pa ang iyong emotion, magiging sakit pa yan. Avoid thoughts that vex. Yung mga nakakapagpaalala, mga thoughts na nakakapagpaselos, nakakatakot, nakakapagpaduda, tanggalin sa system. Psalm 55, 1-5, my thoughts are troubled, my heart is racing fast, and I am afraid. I am trembling with fear, completely terrified. It began with a thought. It ends with physical hardship. Kaya maawa tayo sa mga katawan natin. Piliin natin kung anong iniisip. Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Magiging sakit yan. Sabi, huwag papasukin, at kung nakapasok na, patalsikin ng mga bitterness nyo, mga galit, mga puot, mga sama ng loob, hinanakit, tampo. Alisin nyo lahat yan. Hindi yan mabuti sa inyong kalusugan. Kalusugan ng espiritu at ng katawan. And very importantly, direct your thoughts. Pag hindi mo yan dinirect, i-direct niya ang sarili niya at ikaw ang kakalad ka rin niya. Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Think of what gives you peace and joy and serenity, not of that gives you trouble and hardship. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. In other words, meron kayong need, may problema kayo, ipagdasal nyo. At pagkasabi nyo ng amen, o natapos na yung dasal nyo, shanawa, whatever you use to close the prayer, manahimik na kayo. Nasabi nyo na sa Diyos nadinig na niya. At verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Matapos mong ihinga sa Diyos ang mga daladalahin mo, matapos mong hilingin ang mga kailangan mo, matapos mong sabihin ang alalahanin mo, ipanalangin ang mga pinag-aalala mo, sabihin ganon, hayaan mo na ngayon maghari ang kapayapaan ng Diyos. Nasabi mo na, alam na niya. At alam din naman niya yon. In fact, kaya mo sinabi, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo, para lumuwag ang loob mo. Yung ganon. At magkakaroon ka ng kapayapaan. Ang problema sa mga tao, kahit nagdarasal, Lord, ito po ang problema ko, ito po kailangan ko, ito pong gawin niyo, please, please, please. Amen. At pagka-amen, akin na po uli lahat ang problema ko. Siya na naman uli ang magte-take over. Ibinigay mo na nga di bitawan mo na at matulog ka na. Meron naman pagka-pray, nakasimangot na naman, o bakit nga nagpe-pray? Iniisip ko kasi ipinag-pray ko. Hindi ba pinag-pray niyo na nga? Ba't pa kayo nag-pray? Babawiin niyo rin pala mula sa Diyos, kayo na naman ang mga problema. Discipline your mind. Psalm 139, 23-24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Suriin niyo po kung may offensive way sa pag-iisip ko. Lumalayo tuloy ako sa inyo, sa kapayapaan, sa katahimikan, at puro anxiety.
ang nagiging bunga ng aking buhay. Romans 8:6, if your minds are ruled by our desires or emotions, we will die. But if our minds are ruled by the Spirit, which is peace, we will have life and peace. So discipline, discipline, discipline. Proverbs 15:32, those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds correction gains understanding. Yun ang mahalaga. To take control of your mind more and more every day, not the mind taking control of you. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, or your mind, of course, for everything you do flows from it. Bantayan nyo ang inyong isip, kasi lahat ng ginagawa nyo, dun nagmumula. John 14:27, I am leaving you with a gift, sabi ni Jesus, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. So, ang gift daw ni Jesus, peace of mind. At hindi yung kayang ibigay ng mundo. So, kung kabaligtaran nun ang buhay natin, hindi peace of mind, therefore, hindi yun galing kay Jesus, galing yun sa mundo. Kasi ang kaya lang ibigay ng mundo, trouble. Ang kaya magbigay ng peace si Jesus. Pag hindi ka peaceful, hindi kay Jesus nang gagaling yung hawak mo ngayon. Bitawan mo at kay Jesus ka kumuha. Sabi niya, my peace I give to you. And I do not give as the world gives. So do not be afraid. Do not be anxious. Yan ang bigay ng Panginoon, peace. And it's all about the way we think. Kaya ang gusto ng Panginoon, ang palitan natin, is the way we think. 1 Corinthians 9:27, yung ating opening verse, I keep my body under control and make it my slave. Apply it to your mind. Your spirit is above your mind. Pag sinasabi mong my mind, sino yung may-ari? Ito yung spirit. Apply to your mind and to your thoughts this verse. Pag may pumapasok sa utak natin na nakakatakot, nakaka-discourage, drive it away. Nakakapagpainggit, needlessly, nakakapagpaselos, nakakapagpasama ng loob, tanggalin. Nakakapuot, tanggalin. Huwag niyong gawing basurahan ni Satan ang inyong brain. Malagyan ko nga ng basura yung brain niya. Malagyan ko nga, ikaw naman, tanggap ng tanggap. Thank you. Inaalagaan mo pa, dinidilig-diligan, pinafertilize yung itinatanim ni Satan. Ang bunga nun, ikaw magdurusa. Drive it away. Welcome only the thoughts that come from God. Thoughts that promote love, peace, understanding, kindness, goodness, good appetite, sleep, and physical health. Discipline your mind unto peace and serenity and unto health. Maraming sakit natin galing sa utak, although physical. Napatunayan na yan sa Bible, napatunayan sa siyensya. Gusto niyong gumaling? Lumusog? Start with your thoughts. Think healthy thoughts. Take away poison from your mind, and your life will be better. Dear Lord, we thank you that you care about us. At nasa Biblia ang paraan para tanggalin yung mga lason sa aming isip, na lumalason sa aming dugo, na lumalason sa aming katawan. Help us, Lord, to change our lives starting with our thoughts. We like to bring every thought captive to the name of Jesus. Make us aware, make us conscious kung hinahayaan namin, Lord, na yung kaaway ang maghari, ma-enthrone sa aming isip. Let your peace, your health, your serenity rule our lives. And we begin by surrendering to you our thoughts. Pagbulay-bulayan sa mandali kung paano gagawin sa ating mga personal na buhay, ang mga personal application ng mga napakagagandang katuruan na ito. How to be free from negative thoughts, free from mental baggage, and even affect your health. Lord, teach us. Whisper to each one how we can make this realized, we can make this happen in our lives. Be with the Lord in silent reflection.